Limbag nga oras, nagasat nga daw ti Domingo sa mga baykada kayo ti biyang ti interview with guest itatanga aldaw. Nakapatpatang tayo ti mayos nga political analyst iso ni Dennis Coronacion may naig kadagitoy issue political iti pagilian. Umuna ditan iti confirmation of charges ni dating Presidente Rodrigo Duterte kastamat daytoy impeachment hearing nga napaspasama kuno dati impeachment complaint nga sangsangwan iti putot matlaan ti dati Presidente ni Vice President Sara Duterte. Kasumantin tayo panakiuman-uman ken kuana. Okay, magandang umaga, Sir Dennis Coronacion, ang political analyst. Makakapanayam natin siya mga kabombo, hinggil nga dito sa mga pressing issues ng bansa po natin ngayon. So unang-una, pagbati niyo po muna, Sir Dennis, sa mga masugid nating mga tagapakinig at tagapanood po na ating programa. Magandang umaga po sa inyo, no, sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo at mga taga-subaybay. Okay. Recently po, no, kinonfirm na nga ng International Criminal Court itong mga charges na kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. So, as a political analyst, ano po yung perspective niyo doon sa decision na iyon at sa pag-reject nga, no, ng korte sa mga apela ng Pangulo, sir? Well, ang ano po nun, ang ibig lang sabihin nun, kahit naman po sa hindi mga political analyst, pati na rin sa mga ordinaryong mamamayan, ay magtutuloy-tuloy na po yung pagdinig ng mga kaso na isinampal laban sa ating dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte. So wala na po mga stumbling blocks, ano? Wala na mga hadlang doon sa pagdinig ng mga kaso niya doon sa International Criminal Court. Kasi alam naman po natin, I think from the very start, ginagawa ng kanyang abogado ang lahat upang mapigilan yung napipintong pagdinig ng mga kaso niya sa The Hague. Pero nung I think just recently naglabas na nga ng desisyon itong International Criminal Court tungkol sa apela ng abogado ni dating Pangulong Duterte na walang jurisdiction. O yung International Criminal Court. So ito ay sinagot na with finality ng International Criminal Court at hindi na muli itong pwedeng pag-usapan o hindi na muli ito pwedeng erase ng kampo ng dating Pangulo kasi nga penal na yung naging decision ng International Criminal Court. Okay. So kapag may confirmation of charges, Sir Dennis, ibig bang sabihin nito, tiyak na may magaganap po na conviction? Ganun po ba yung proseso natin? Ay, hindi po. Ano pa lang to, no? Kumbaga man ay na-establish siguro, no? Although hindi naman ako lawyer, pero tingin ko dito, kagaya ito nung no, pagka-establish ng tinatawag na probable cause. So, ibig sabihin, may sapat na ebidensya at may sapat na grounds upang ipagpatuloy yung kaso. Unlike nung preliminary stage, parang inaalam pa lamang kung meron nga bang ganito, no, probable cause. Kasi kung ang nais alamin dito, baka mamaya kasi isa lamang itong kaso na wala namang sapat na ebidensya. Sasayangin lang ng International Criminal Court yung kanilang panahon at saka yung kanilang effort sa pagdinig ng kaso na kung sakasakali hindi naman pala ganun katibay yung mga ebidensya. So yun po ang inaalam ng International Criminal Court. Hindi pa naman ibig sabihin ay guilty na si dating Pangulong Duterte. Depende po yan sa mga ebidensya, mga testimonya, mga witnesses at ano pang mga kung ano pang mga tawag dito mga katibayan nalalabas na mula sa magkabilang panig sa prosecution at saka sa depensa sa darating na trial. So wala pa po, hindi pa po final. Hindi ho nangangahulugan na guilty na agad ang dating Pangulo. Okay. So kapag po itong trial no nag-proceed na po, ano po yung parang nakikita natin na may political effects po ba itong Duterte's ICC trial dito sa politika natin sa bansa, Sir Dennis?
Well, yung pong nauna, yung kung babalikan natin, I think, nung nakaraang taon nito, no, 2025, I think, siguro, kung di ako nagkakamali, around February yun, ano, last year, na dinakip si dating Pangulong Duterte at sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague. Of course, umalma yung kanyang mga supporters, ganoon na rin yung kanyang pamilya. At ang naging naratibo ng kanyang kampo dito, no, ng pamilya Duterte, lalo pat yung naging importante yung naging naratibo, no, patungkol dito kasi nalalapit na noon yung midterm elections noong 2025. So, ang naging naratibo ay ano daw, illegal yung arrest sa dating pangulo. Tapos parte daw iyon ng political persecution o pambibiktima ng administrasyon at ang mga kakampi nito laban sa pamilya ng dating pangulo. So I think nung malapit na yung election, nakakuha ng simpatsya yung mga masasamang nangyari sa dating pangulo, ganoon na rin kay Vice President Sara Duterte kasi at that time din, hindi rin naman nalalayo ay nasampahan ng no impeachment complaints si Vice President Sara Duterte. So yung mga dagok na yon sa pamilya Duterte ay ginawa nila ng istorya, isang naratibo na sinasabi nga na sila ay sinasubject sa political persecution ng administrasyon ng pamahalaan, ano, at gumana ito, nag-gain ito ng traction dahilan upang yung inaasahang dadalwa lamang na senatorial candidates na kakampi ng Duterte family ay biglang naging 5 yung nanalo matapos yung eleksyon. So tingin ko isang matagumpay na na paglalarawan kung ano nangyari sa pamilya Duterte uh, in the context of the Philippine elections, midterm Philippine elections. So ang tingin ko na yan din ang masasama na naman sa estratehiya ng pamilya Duterte pagdating ng 2028 election. So gagawa na naman, ipagpapatuloy na naman nila yung naratibo na nag-work noong 2025, sasabihin na naman nila na lahat ng mga masasamang pinagdadaanan ni dating Pangulo at saka ni Vice President Sara Duterte ay ginagawa upang gipitin ang pamilya Duterte. At ganun in particular kay Vice President Sara Duterte, ang sinasabi ng kampo niya ay yung impeachment trial, yung magiging impeachment trial ay paraan ng administrasyon upang hindi siya matuloy sa pagiging pangulo sa darating na 2028 presidential election. Okay, so may iba pang mga impact na nakikita po kayo dito sa timing ng ICC proceedings at dito sa inaasahan natin na 2028 presidential race given na itong si Vice President Sara ay or parang may intention nga siya bilang na tumakbo bilang presidente, Sir Dennis. Opo, tingin ko po yung na nagkataon lang na nagkasabay on the same day na may pagdinig yung House Committee on Justice doon sa patungkol sa impeachment complaints laban sa Vice President. Tapos nagkataon rin ng araw na yon, nakaschedule naman yung paglalabas ng desisyon ng International Criminal Court patungkol doon sa apela ng kanyang defense attorney hinggil sa yung issue na wala daw jurisdiction yung International Criminal Court. So, think ko hindi naman sinasadya yun, nagkataon lang. Pero kapag nagkakasabay kasi yan, of course, think ko nagagamit siya ng kampo ni Vice Presidente upang pagtibayin yung kanilang istorya o naratibo na sila nga ay inaapi o pinipersecute hindi lamang ng ng BBM administration, kundi pati na rin yung mga kakampi niya na nagsampa ng kaso noon laban sa dating Pangulo.
Okay. How about dito sa influensya ng or political influence rather no ng pamilya Duterte? May maidudulot ba itong kasong mga kinakaharap ng mag-ama dito sa kanilang political influence, especially doon po sa Mindanao? Hmm, kung napanood po ninyo yung ano no, yung mga nakaraang mga pagdinig ng House Committee on Justice, talaga pong ano inilalabas lahat ng mga ebidensya at testimonya na makapagdidiin doon sa kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga man may kokonekta talaga siya, yun yung mga ebidensya na yun doon sa mga aligasyon laban sa kanya. So, I think nung isang araw lang ano nakita natin yung pagdinig naka-focus doon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung mga amounts na naglabas ano labas pasok Hmm. sa bank account sila mag-asawa no, ni si Vice President at saka yung kanyang abogado na asawa. At ganoon na rin yung ilan sa mga yung kapamilya niya, miyembro ng kanyang pamilya. May mga amounts rin pala, malalaking amounts, mga milyon-milyon na naideposito sa accounts ng iba pang miyembro ng Duterte family. So, tingin ko kasi ang mga Pilipino ano yan, napaka galit ng mga yan, very strong ang kanilang sentimiento sa mga politiko na nagnanakaw o nagko-commit ng corruption. Although I'm not saying na yung mga bank accounts, yung AMLAC report, at saka yung SALN na naipresenta nung nakaraang hearing ay hindi ko sinasabi na ito ay masasabi natin na guilty na agad yung si Vice President at saka iba pa mga napangalanan doon ano. Ang sinasabi ko lang is that makakasira ng todo sa magandang imahe ni Vice President at saka ng kanyang mga kapamilya yung yung ano no yung mga ebidensya na inilabas noong nakaraang hearing patungkol sa kanilang mga kaperahan. So again, hindi ko sinasabing guilty na sila. Ang sinasabi ko lang ay makakasira ng imahe nila lalo pat sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na sila ang kanilang buhay o lalo na siya in particular, ang buhay niya ay isang simple lamang at Mm. mahirap lamang sila. So I think hindi magma-match yung naunang naipahayag ni dating Pangulong Duterte na sila ay may simpleng buhay lamang doon sa mga bilyon-bilyon na mga amounts na nagsipasok sa kanilang mga ano no bank accounts at saka yung sinasabi na AMLAC report na yun nga may mga tawag dito yung SALN nila at saka yung kanilang mga properties, mga assets at yung kanilang cash ay hindi nagtutugma. Mhm. Yes, So, okay. yun po. Kay ano naman, former President Duterte, sa parating na eleksyon, kasi tingin ko ano baka matatagalan pa na makauwi si dating Pangulong Mm. Duterte sa Pilipinas, given na may ganyan yang ano no recent ruling ang International Criminal Court. So baka matatagalan pa. Ang maaring epekto niyan sa parating na 2028 elections kung sakaling di pa siya makauwi by that time ay baka kumbaga man humina yung loob ng kampo ni Vice President Sara Duterte, no? Kasi wala yung inspirasyon niya, wala yung kanyang sandigan, yun nga yung kanyang ama, pala sa tabi niya, at nasa malayong lugar. So maaari siyang panghinaan ng loob at baka kung halimbawa may mga pagkakataon na kinakailangan niyang humingi ng advice sa kanyang ama, hindi niya ito makontak kasi nga hindi accessible sa kanya. So, yung mga ganun, ano, yung mga crucial moments na ba mapapatanong siya, ano kaya ang gagawin ng tatay ko, no, tatay digong ko kung kasama ko siya. Ano kaya ang gagawin niya sa ganitong sitwasyon? Mahirap na sitwasyon. So, wala siyang ganun, wala siyang political advisor, wala siyang paghuhugutan ng lakas sa mga pagkakataon na may mga challenges sa kanyang parating na pangampanya upang
sa kanya pakipaglaban sa 2028 presidential election. Okay. Dito nga ako sa kaso ni Vice President Sara, sa mga hearings na naisasagawa rin, itong mga evidences, do you think, Sir Dennis, enough ba yung mga naiprepresenta ngayong mga ebidensya, mga testimonya na lumalabas upang may akyat na sa Senado yung impeachment complaint? Oo po, kasi ang ano no, ang pinag-uusapan lang naman is probable cause. At Mm. napag-alaman ko sa mga nakausap ko na ng mga abogado, yung mga legal experts, na ang probable cause ay hindi naman kasing, hindi masyado mataas ang standards na hinihingi, no? Upang may pagpatuloy na yung kaso o ma-elevate na yung kaso sa hukuman. O kaya in this case, sa impeachment, sa ano no, sa Senate Impeachment Court. Ah, hindi naman no, ano no, hindi naman very high yung standard pag probable cause lang ang pinag-uusapan. At napag-alaman ko rin sa mga abogado na magkaiba ang ano no, ang dapat na tawag dito pagkakaintindi sa probable cause sa impeachment at saka probable cause na hinahanap sa mga ano criminal cases sa process sa ano no sa Office of the Prosecutor at saka sa mga regular courts. So ang pareho lang naman probable cause din daw hinahanap sa impeachment ng House Committee of Justice at saka yung ano no sa halimbawa sa DOJ o kung may kriminal na kaso na isinampa laban sa isang private individual. Kung pagkukumparahin daw yung dalawa, mas mataas pa nga yung hinihiling na probable cause. Oo, doon sa DOJ ah ah, kumpara doon sa impeachment process. So, in other words, mababa lang talaga ang pamantayan ng probable cause. And yet, ano no, yung effort na ginagawa ng House Committee on Justice ay talaga namang napaka-thorough, Mm. napaka mabusisi. Kaya nga ang katanungan ng iba, bakit ba ganun kataas yung standards? At saka gano'n katagal yung pagdinig ano, maraming mga hearings. Samantalang yung mga nakita natin, ang tingin ng isang ordinaryong tao ay sapat na upang mai-elevate, maiakyat sa Senado. So, bigla tuloy napapatanong yung mga tao, ano ba talaga ang motibo ng House Committee on Justice kung bakit pinatatagal pa samantalang ang assessment ng isang ordinaryong tao ay pwede na. Oo, sapat na yung mga narinig nila, napanood nila, na mga ebidensya na pinipresenta sa House Committee on Justice hearings. Okay. Pero itong hindi pagsipot ni VP Sara doon sa mga um, isinasagawang House impeachment hearing, ano yung epekto nito sa kaso niya, Sir Dennis? At ito ba'y mas magdidiin sa Vice Presidente? Actually, ang naibigay ho na pahayag ni ano no ni House Committee on Justice Chairperson Congresswoman Luistro ay ano yun ano parte ng karapatan Mm. ng isang impeachable official na wag siyang umattend ano dumalo sa mga pagdinig. Ah, pero usaping legal yun ano. Pero kung ang titingnan natin ay usaping pampolitika, tingin ko yung kanyang hindi pagsipot sa mga hearings ng House Committee on Justice upang sagutin yung mga pinaparatang sa kanya at saka yung mga nilalabas ng mga ebidensya, tingin ko ay bahagyang makakasama sa kanyang imahe. Kasi kumbaga man, hindi niya ah, kinuha yung oportunidad upang pasinungalingan ng harap-harapan yung mga inilalabas na ebidensya at saka mga inilalahad ng mga testimonya. Sayang ano na kumbaga man nawala niya yung ganong klaseng oportunidad upang i-confront sana yung mga witnesses at saka pasinungalingan yung mga ebidensya. Mm. Recently, ang Malacanang po pinahintulutan itong pag-travel ni Vice President Sara sa ibang bansa. Ito po ba'y pabor sa inyo given na may kinakaharap siyang impeachment ngayon?
na kasalukuyan ring dinidinig, Sir Dennis? Well, hindi ko alam yung ano, no, yung kung parte ng internal rules yon ano. O Mm-mm. baka may batas. Hindi ako very familiar with the existing rules sa House Committee on Justice. O baka meron talagang batas na hindi pinahihintulutan lumabas ang mga public officials natin, lalo na yung mga high-profile officials, kapag sila ay may kinakaharap na mga kaso. Oo, pero come to think of it, ano, itong impeachment case naman is not a criminal case. Mm-mm. Ang ibig ko sabihin, kung sakaling mahatulan siyang guilty dito sa impeachment trial, hindi naman hukulong ang ano, no, ang parusa. Kung hindi yung sinasabi ng mga lawyers na may accessory penalty, well, i-remove muna siya sa office, tapos may accessory penalty raw na ano no na pagbabawalan na siya habang buhay na tumakbo sa public office o kaya ma-appoint sa isang government position. Kasi nga hindi siya ano no criminal case. Pero kung titingnan rin natin yung mga inilabas na mga ebidensya, maaring ano no, maaring siya ma-file ng mga criminal cases, criminal and civil cases. Oo. Kasi nga yung iba doon like yung corruption ay seryosong ano po yan, ano, criminal case. Tapos yung sinasabi na nagbigay siya ng threat na doon sa first couple at saka sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Ano po yan, ano, punishable yan sa ating criminal law. Mm-mm. So, yun po, no, hindi ko alam kung papayagan siya o kaya ah, advantageous ba kung kanino man na wag siyang palisin sa ating bansa. Pero ang alam ko po ano yan, ano, nakaugalian na isang practice na yan. At I think may basis yan sa mga batas natin na wag paalisin yung mga public officials na may kinakaharap na mga kaso. In fact, just recently, no, may konektado, I think, yung nangyayari, yung deklarasyon na inilahad ng Office of the Ombudsman o mismo si Ombudsman Remulla patungkol doon sa request ni former House Speaker Martin Romualdez na pumuntang Singapore panandalian upang siya ay magpagamot patungkol sa kanyang heart problem ano. Mm-mm. So, yun pinagbawal, parang kinontra agad ni Ombudsman Remulla. So, maaring ano no, sasabi ko nga kanina, parang nakaugalian na yan, naging practice na sa ating bansa na pagbawalan lumabas. Pero despite that, nakakalabas pa rin naman. Tingnan natin si former congressman, halimbawa, si former congressman Zaldico, nakalabas. Tapos sino pa ba yung mga officials dati nagulat tayo nawala na dito si ano no former congressman Teves. Yes. So, oo, so yun ang ano no, yan ang ating ano mga impormasyon patungkol doon sa tanong nyo. Okay. Sir Dennis, how about ito? Para sa inyo po ba, nakikita ninyo bang more on accountability process talaga itong impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente, or it's more on Marcos Duterte political conflict? Hindi po ba natin nakikita na ganon? Well, una ho sa lahat nandyan yung impeachment process nakalagay sa 1987 Constitution, particular sa Article 11. At ang tinutukoy po doon ay accountability sa Article 11. So nakapaloob po yung impeachment doon. At ang hangarin ng mga nagsulat, nagdraft ng 1987 Constitution ay upang papanagutin yung mga opisyal, yung mga impeachable official sa kanilang pagkakamali at upang proteksyon na rin ang publiko sa yung mga damages na pwedeng magawa ng isang impeachable official, di ba? Kasi kung di yan tatanggalin sa pwesto, yung mga nagkakamali, yung mga abusado sa kanilang kapangyarihan, patuloy silang makakasira ng kinabukasan ng mga Pilipino. So, kaya ang hangarin ay tanggalin agad at papanagutin sa mga kanilang mga kamalian. Kaya nga lang, hindi mo maiiwasan
na sa politika ng ating bansa nagagamit yung ganitong klase mga mekanismo ng mga politiko upang parusahan, kaya ay pahirapan ang kanilang mga kalaban sa politika. So hindi ho natin hindi na natin may kakaila yun, ano, kasi ilang beses na rin namang nagkaroon tayo ng impeachment ng mga nakaraan. At masisilip natin yung political angle doon sa mga nakaraang impeachment cases natin. Mapaano man yan, halimbawa, mapa Supreme Court Chief Justice man yung ninanais tanggalin, o kaya ombudsman, ah, o kaya presidente, and ngayon vice presidente. So parati yung ano, no, kumagaman talagang di maiaalis yung political angle sa anumang impeachment process. Kasi nga, it's really part of the nature of the impeachment that it is a political exercise o more than anything else. Although puro legal yung mga usapin, ang mga naririnig ko sa mga diskurso, sa mga diskusyon, ano, ay tungkol sa mga papahintulutan ba ito o nasa parameters ba ito na sinet ng impeachment rules o pinapayagan ba yun ng Supreme Court. Pero at the end of the day, it is still an impeachment. It's still a political process. Oo. In fact, kahit pa anong ano, no, kahit pa anong mapanuring tawag ito yung pagsuri na igagawin ng ating mga senator judges, at the end of the day, ang kanilang iisipin, hindi rin aalis yan, no, yung kanilang desisyon ay maimpluwensyahan ng kanilang political alignments. Totoo niyan, wala pa nga ano, no, hindi pa nga nakakarating sa Senado yung impeachment, yung articles of impeachment. Noon pa man may mga senador tayo na nagpapahayag ng kanilang magiging ano, no, future decision kung sakaling darating na sa punto na magdedesisyon na sila. So kagaya halimbawa ni Senator Robin Padilla, sabi niya siya ay para kay VP Sara Duterte. So i-acquit niya. Oo, ganun din I think nagpahayag din ng ganung klaseng ano, no, si Senator Bato de la Rosa. At ganun rin tingin ko si Senator Amy Marcos. Diba? So maaga pa lang nagbigay na sila ng ideya o clue kung ano yung magiging pasya nila kung sakali matatapos ang impeachment trial. Okay. Sir Dennis, gusto ko lang rin malaman itong take nyo dito sa pag-distansya ng Malacanang or ang Malacanang dinidistansya itong si President Marcos, no, dito sa dito sa corruption scandal allegations ni former Speaker Martin Romualdez. Ano po ba dapat doon gawin ng presidente? Ano ba dapat yung mga pahayag niya rin? Ito ba'y dapat na nananahimik lamang ang ating Pangulo? Well, kasi kung titingnan natin mabuti yung ano, no, yung pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez sa kanyang video recording, ano, parang may halong ano, no, pagbabanta. Bukod sa pagde-deny niya na siya ang mastermind itong corruption na nangyari with regard to the 2025 national budget. Dine-deny niya 'yon. Bukod doon, parang nagbibigay siya ng banta, ano, sa mga, hindi ko alam kung magkakaalyado pa sila, pero mukhang hindi na. If we're going to if we're going to base it on the words of on the statement of the former House Speaker. So parang di na sila magkakaalyado. At nararamdaman ni former House Speaker na siya ilalaglag ng mga kasamahan niya dati. At nagbigay siya ng ano, no, ng kumbaga warning o banta na kung sakaling siya ilalaglag, hindi siya malalaglag mag-isa. Di ba? Magkakaroon siya ng makasama kasi mukhang nais niya sabihin is may mga alam ako at alam ko kung ano yung mga partisipasyon ninyo, kayong mga kasama ko dito. So, kung ako ay ilalaglag ninyo, isasama ko kayo. So, seryoso yung ano, no, yung mga binitiwang salita ni former House Speaker Romualdez. Although wala pa naman siyang mga partikular
ng mga aligasyon na sinasabi. It's just that meron siyang denial na siya ang mastermind at dinedenay niya rin na may kinalaman siya dito sa corruption itong 2025. Pero kung sakaling siya raw ay ilalaglag, lalo na kanyang pinsan, si Pangulong Bongbong Marcos, at ganun rin, I think naka-address din ito kay ano, no? Kay Ombudsman Remulla. Kasi recently, parang may mga, although nung ano, no, siguro naman as early as 2025 noong December, di ba nagbigay ng pahayag si Ombudsman Remulla noon na bago magpasko ay may mga big fish na makukulong. Pero hindi nangyari yon. So ngayon lang ulit na revive. Nagbabanta muli si ano no si Ombudsman Remulla na magfa-file siya ng plunder charges. At isa na nga dito ay si former House Speaker Martin Romualdez, sa mga nabanggit ni Ombudsman Remulla, nasasampahan ng kasong plunder. So tingin ko itong mga bagay na to at saka yung napipintong pag-uwi ni former Congressman Zaldico. Ito yung mga bagay na to ang nag-trigger kay former House Speaker Martin Romualdez upang magbigay na ng pahayag at patamaan yung kanyang pinsan, si Pangulong Bongbong Marcos, at magbigay ng warning sa kanyang pinsan at kay Ombudsman Remulla. So, yun po, yun ang ano, no? Kaya tingin ko, dapat sagutin ito mismo ng Pangulo at hindi lamang si Jose Claire Castro. Opo. Okay, naku, maraming salamat Sir Dennis. Kung may mga nais pa lang po kayong idagdag bago po namin kayo pakawalan sa ere, go ahead po. Well, yun lang po, no? I think marami na ako nasabi. Naging madaldal na ako, pasensya na. Okay na po yun. Wala na po kayo dadagdag. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Data niya ro, iti abiyang, ti interview with guest itatangal daw, dito ni Bombo Mylene Cabanilla, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo, good morning Philippines.